So this is it, guys. We are going to Beijing, China, and today is Saturday, September 21st, 2024, 2:30 a.m. I'm so excited and nervous at the same time because this is the first time that I will be traveling outside the country alone. Okay guys, so 5:40 tayo mag-boarding, and ngayon nandito na tayo sa Starbucks, and as usual yung spelling ng name ko is double N pero single lang siya. Actually guys, meron namang meal sa plane, pero feeling ko kasi gabi pa ako dito tapos madaling araw na. So yeah, I think kailangan natin kumain. Last minute booking tayo sa dulo tayo ng walang hanggan. So 38A, but good thing window seat naman siya. So punong-puno pala tong Air China. Like super dami tao. It's only 5:45 pero last call na 6:25 yung alis niya. Merong blanket open na, so I'm not sure if this is used already. Send ako ng picture ko para ma-booking na daw ako sa mga players para makita daw ako. Air China flight. Okay guys, so breakfast time. So dalawa lang yung option nila na in-offer for breakfast. So it's either chicken sausage or porridge. So syempre, chicken sausage yung pinili natin. Ayan yung porridge, guys. So far, okay naman yung breakfast natin, guys. Except sa egg. Para kasing yung consistency niya masyadong matigas. Pero yeah, the rest, okay naman. Good. By the way guys, one of the reason bakit gusto kong pumunta dito sa China is of course para ma-visit ang isa sa mga 7 wonders of the world, ang Great Wall of China. So gusto ko sana ma-complete sila, yung 7 wonders. Pero ngayon, pangalawa pa lang to. Yung una sa Italy, yung Colosseum. And then sa November, meron din tayo sa India, and that would be the third. Okay guys, so touchdown Beijing, China. So nandito tayo sa Beijing Capital International Airport. Grabe, so hot. Grabe guys, sobrang init. Look. By the way guys, so magstay tayo dito sa China ng 1 week. So aside from Beijing, pupunta rin tayo of course ng Shanghai. No need. No. No need. Yeah. No, it's okay. Yeah, Beijing. Yeah, okay. So, we need to take the train para kunin yung baggage natin. Para natin yung mga flight attendant. Okay guys, so we're going to T3 airport, and so natin kukunin ang ating baggage. Ito yung baggage train. So parang 2 to 4 minutes yung ride. Okay, so nandito na tayo sa baggage claim. So, wait na natin yung ating bagahe. Okay guys, so lalabas na tayo dito sa baggage claim.
Actually, yung wifi na nirin ko sa Big Sky is parang on the spot dinala sa bahay and then sabay alis ako papunta sa airport. So, hindi ko na siya ganun na-check. Kasi sabi meron naman daw manual, pero wala palang kasamang manual, guys. Nakalock kasi yung phone ko sa smart, so hindi ako pwedeng mag-eSIM, hindi rin ako pwedeng mag-physical SIM. And first time ko nag-rent sa Big Sky, so wala kasi nakatikit na username, password, so figure out na lang siguro natin later. Crucial pa naman ang wifi sa mga ganitong pagkakataon, especially kapag may language barrier, so kailangan natin ng Google Translate, and then kailangan din natin of course ng wifi para mag-book ng ating taxi going sa ating hotel. So, kailangan natin ng Didi, yung kanilang app. So, punta na lang tayo siguro sa ground staff for assistance. Okay guys, success! Nakasakay na tayo ng taxi from Didi. So, tinulungan tayo ng guy na ground staff. So, kinonect niya yung phone ko sa phone niya and then siya na rin yung nag-book for me. And actually, siya na rin yung nag-wait dito sa taxi kasi hindi kami makita. Good thing talaga is nag-download na ako ng Alipay and in-attach ko na din yung credit card ko. And syempre, nag-download na rin ako ng WeChat kasi nga hindi sila talaga nag-i-English dito. Actually guys, matagal na ako nagta-travel abroad. Pero most of my trips kasi are DIY. But now that I'm starting to travel alone, so try ko na rin siguro kumuha ng mga tour package. Okay guys, so nandito na tayo sa hotel natin. Nag-check-in na rin tayo. So this is Holiday Inn Express, Beijing, Dongximen, an IHG hotel that offers complimentary buffet breakfast. Binigyan tayo ng room on the 10th floor. So they have here 16 floors and 346 rooms. So, ito po yung itsura ng kanyang lobby. Actually, malaki po itong hotel na to and napaka-quiet nung neighborhood. So, this is also in CBD. So, malapit din siya sa mga tourist attractions dito sa Beijing. And kung coffee lover naman kayo, so meron silang only coffee sa lobby. So, 1005 sa 10th floor. So, wala nag-a-assist, wala kahit ano. nasanay tayo sa atin na everything is nag-a-assist. So, bahala na ako ngayon. Dahil nga, they can't speak English. So, may translator pa sila. Limited lang talaga yung kaya nilang sabihin. So, ito na. Let's press. So let's go to the 10th floor. Okay, so 1005. 1005. Okay guys, so quick room tour lang tayo. So upon entering, makikita nyo na agad itong malaking cabinet. And then on the other side, so nandito naman yung toilet. So ayan, meron tayo ditong mirror, lavatory, and then yan, mga towels. And then enclosed shower with refillable shampoo, conditioner, and shower gel. And of course, they also have here blower. And then actually guys, ang generous nila. As you can see, meron dalawang mineral water dito and then meron ding dalawa outside. Kahit na, alam nyo yun, isa lang tayong mag-check-in today. Okay guys, so dumakan man tayo sa area na to. So on this side, so makikita nyo, meron ditong long table. So sa ilalim niya, meron siyang mini refrigerator. And then yeah, flat screen TV. And then, ayan, so of course, meron tayo ditong electric kettle with mga mug. And then, of course, meron tayo ditong mga coffee, tea, mga condiments yan, ganyan. Actually, natuwa ako dito sa part na to eh. Alam mo yun, para kayo may small dining na table, which is perfect, diba? Kung kakain ka nga naman. And then, of course, meron din tayo ditong mirror. And then on the other side, situated on the corner of our room, is our sofa. And we also have here a one queen bed with a very subtle gray background with one painting. And then check naman natin kung ano ba yung view from the 10th floor.
So ayan, as you can see guys, meron siyang porch. So if in case gusto nyo magmuni-muni dyan or maupo dyan or wala lang, tingnan lang kung anong meron sa outside. So ayan, perfect yung area na to. Actually guys, autumn na, pero hindi ko in-expect na medyo ganito pala kainit. Pero okay lang naman, kaysa naman umuulan, diba? Pero siguro sa gabi, lalamig din yan. Actually guys, naka-employee rate ako dito sa Holiday Inn Express Beijing Dongximen. And nakita ko tong notepad and ballpen. Kasi most of our hotel hindi na nagbibigay nito. So, dahil dyan, souvenir ka sa akin. Ayan, actually guys, nagulat ako kasi may paano sila. Ano ba to? Fruit platter. Charot. Hindi, kasi usually sa Intercontinental Hotel lang namin may ganyan. Pero ito, nakita mo, meron siyang small na apple, may banana, siguro ano to, dalandan, and then grapes, and then ito, ewan ko, ano to, small apple, wala ko bayabas nung una. Ayan. And then ito naman guys, kung gusto nyo mag-order outside, so ayan, ito na lang robot yung mag-deliver sa inyo. Alam niyo ba guys, it's now 8 PM. Kaloka. Nakatulog ako kasi sobrang pagod, puyat, halo-halo na. So, alam nga naman lumabas pa tayo, guys, diba? So, shower na lang tayo and then babalik na lang ulit tayo sa pagtulog. But before doing so, check ulit natin kung ano ba yung view natin ngayong gabi dito sa ating room. So, ayan. Ayan, wala masyadong kita, guys, kasi parang against the light siya. And since ayaw connect ng VPN ko sa internet, so let's sleep na lang, guys. Good night! It's now Sunday, September 22, and this is our view from our window here at the Holiday Inn Express Beijing Dongximen. So it's now I think 6:40 AM. Guys, good morning. So today is Sunday, so breakfast na tayo. Actually, it's 8:20 AM na right now. And ito, super gutom. Try natin yung mga food nila dito. So sa second floor siya located. Actually, nasa 10th floor ako. So, yeah, second floor to. Ang agenda pala natin for today guys is pumunta dito sa Universal Studios Beijing. So yan, nandito na tayo sa drop-off. Nag-taxi lang tayo kasi nga, ayan, nagmamadali na ako kasi almost 1 PM na. So from the hotel, going here is 91 CNY, so roughly more than 700 pesos. So maglalakad lang tayo kasi aakyat tayo dyan and then nandun pa yung entrance nila dito sa Universal. Actually guys, hindi ko na-retrieve yung aking QR code, but good thing, nung binili ko siya sa Klook, so ni-require din yung passport. So yun na lang yung i-scan natin kapag pumasok tayo dito sa Universal, so which is good. Okay guys, welcome to Universal City Walk, Beijing. So bago tayo pumasok sa Universal Studios, madadaanan muna natin to. In here, pwede kayong mag-shopping, may mga restaurants, souvenir shop, and even cinema. Sobrang laki nito guys. Dito pa lang. Ubos na oras nyo. Siya nga pala guys, wala silang directory or flyers dito ha. Pero you can download their app, scan nyo lang sa website nila or search nyo lang sa App Store, Universal Beijing Resort. Very helpful siya to maximize your time. So ako, wala kasi akong internet. So nang sinurrender ko yung tripod kasi bawal. So nag-offer yung staff na guy na i-download na lang sa phone ko yung app para makita ko yung mga sunod-sunod na pwede kong puntahan, but I said I don't have a Wi-Fi. So ang ginawa niya, kinonect niya ako sa Wi-Fi ng Universal and sabi niya I can use it until I think 11 PM. Basta as long as bukas pa, okay lang daw. So far, sobrang babait nila, napaka-approachable. Hindi ko in-expect. So, nung nagka-access ako, yun, na-chat ko na yung Big Sky and then, yan, na-open ko na rin yung wifi ko. Kasi kailangan ko yun pag-uwi kasi magbubook nga ako ng taxi sa Didi. By the way guys, ito palang Universal Beijing Resort is the largest Universal Studios in the world kasi meron silang 54 hectares or 130 acres. They have 17 rides pero tayo baka di na tayo mag-rides kasi kulang na tayo sa oras and wala naman tayong express pass, so kailangan natin malibot ang Universal Studios ng 8
hours. Dahil limited lang yung time ko sa Beijing, so hindi na tayo nag-temple, and out of curiosity, dito na lang tayo nagpunta. So nagpunta na rin naman tayo sa Universal sa Singapore, and then natry na rin naman natin yung Universal sa Japan, and then so ito yung pangatlo. Actually may dalawa pa, syempre hindi pa tayo nakapunta doon. Parehong sa US, syempre yung headquarter nila, yung Universal na resort sa Orlando, Florida, and of course yung Universal Studios Hollywood sa California. Ang laki nitong Universal Studios, guys. So sabi nga nila, para malibot mo to, kailangan you have at least 1 full day or 1.5 or 2 days flex ticket. Hi guys! So welcome to Universal Beijing Resort. Bawal ang selfie stick, guys. So kung nakita niyo yung globe, so ayan na tayo sa Universal Studios Beijing. So let's go! Guys, pagpasensyahan nyo na kung may part ng video yung medyo shaky. Kasi I'm using my Sony CVE10 na compact camera. Sobrang sensitive niya, hindi pwedeng walang gimbal. Tripod yung dala ko, bawal pala. So baka magbalik loob na lang ulit tayo sa action camera sa next trip natin para mas handy and hindi limited yung paggalaw kahit walang gimbal. Actually guys, I'm also using my iPhone, but unfortunately, pag-check ko, memory full na rin pala siya. So wala talagang tayong choice kundi gamitin ang ating compact camera. Okay guys, so itong first nating pinasukan, so ito yung Universal City Walk. So, 10 o'clock yata yung close neto, pero 2 PM na. Hanggang ngayon, nagbibideo pa rin ako dito sa globe ng Universal. This is it guys, welcome to Universal Studios Beijing. So ito guys, kakaiba. So instead of yung spinning Universal for the entrance, so this is Universal Studios Grand Hotel.
guys, so right now we are here at Kung Fu Panda Land of Awesomeness. So this is a indoor theme land. So if in case you don't like the weather outside, so this place is perfect for you. So roughly that's 535 pesos. By the way guys, this is Po of Kung Fu Panda and nakapila na yung mga tao dito for the meet and greet. Ito pala guys ang stage 81. So pumila tayo dito kasi napaka-engaging ng music at saka yung nagsasalita sa speaker na foreigner. Tapos pagpasok ko sa loob, horror house man pala siya, pero hindi siya nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Yung mga nananakot, sobrang feeling ko pagod na. So sobrang dami ng tao, wala na silang energy na manakot. So now naman guys, pipila tayo dito sa 3 broomsticks. So dito naman tayo mag-dinner. Okay guys, so nag-order lang tayo ng fish and chips kasi medyo busog pa tayo sa ating late lunch. So yeah, tambay muna tayo dito.
nga guys, so it's now 8:15 p.m. So nandito pa rin tayo sa Universal Resort Beijing. And hindi ko na-expect na sobrang lamig kasi kaninang 1 p.m. pagpunta ka dito, sobrang init, pataptak yung pawis. Pero mga around 6:15, unti-unti na lumalamig. Tapos nasa restaurant ako dito sa Wizarding World of Harry Potter. Hello! Chill to the bone na yun. Naka-turtleneck lang tayo. Diba? So now I know kapag gabi, dapat may dala talaga na jack. So, pero uwi na rin tayo kasi ang layo nito sa hotel ko kung Universal. Pero at least, diba, nakapunta na rin tayo. Finally, ayan. Hindi na ako nakabili ng butterbeer. Kasi nanginginig na ako sa lamig. Kasi nasimulan kong bumili sa Japan and then sa London. Sabi ko sana dito din sa Beijing. Hindi ko na kaya. Inom na ako ng mga drinks. Actually, kanina ko pang 7 p.m. sinasabi na uwi na ako. Naging 7:30, naging 8. Ngayon, 8:20 na. Nandito pa rin tayo. Take note hindi pa ako niyan nag-rides. Kasi ito yung pinakamalaking Universal Studios in the world. So, yeah. Ayan guys. So, nandito pa rin tayo sa Wizarding World of Harry Potter. And it's now 8:30 p.m. Pero uwi na ako talaga. Super lamig. Can't take it anymore. Okay guys, so it's now 9 p.m. So, pack up na tayo. Layo pa na uwian natin. So, but yeah, actually, may isa pa ata akong hindi napunta yung Water World. Pero kasi nga, hapon na ako nagpunta. So, hirap naman madaliin lahat-lahat. Diba? Pero nag-enjoy naman ako so far. Guys, parang ang dami kong na-missed out. Parang I deserve a second chance. Char. Di ko na na-watch yung parade, yung mga shows, meet and greet, mga rides, mga souvenir shop. Dapat talaga super early nandito ka na or dapat may express pass ka to skip the line. Pero wala naman akong regrets because it's my first time to travel solo and minsan, masarap din pala yung walang pressure. Hehe. So alam niyo na guys, 7 to 8 hours is not really enough to fully enjoy the 7 team lands of the biggest Universal Studios in the world. Okay guys, time check. It is now 9:30 p.m. So daan muna tayo dito sa kanilang souvenir shop. And by the way guys, they have nga pala 21 stores where you can buy mga souvenir items. As expected guys, medyo pricey ng konti kasi nga diba, this is a theme park and at the same time, a tourist attraction. Overall, nag-enjoy naman ako sa visit ko dito sa Universal Studios Beijing. And if you're going to ask me, is it really worth the money? Definitely. If given a chance, babalik ulit ako dito.
So that's it for now guys. Thank you so much for watching, and if in case nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to hit like, share, and subscribe, and pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo pag meron tayong mga bagong upload. So once again, thank you so much for watching, and I'll see you all again on my next vlog. Bye!